Samantala, pumalo na sa halos 3 milyong Pilipino sa bansa ang walang trabaho sa nakalipas na 2 buwan ayon sa Philippine Statistics Authority. Sa ulat ng PSA, nakaapekto sa bilang na ito ang pagtatapos ng holiday season. Narito ang iba pang detalye sa balita ni Criza Lopez. Sa unang buwan ng taon, tumaas ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa 5.8% noong January 2026 kumpara sa 4.4% noong December 2025. Katumbas ito ng 2.96 milyong Pilipino na walang trabaho. Ayon kay PSA Deputy National Statistician at Assistant Secretary Divina Gracia del Prado, maipapalagay ang pagtaas ng unemployment rate sa pagtatapos ng holiday season kung pagkukumparahin noong October 2025 pasimula ng holiday season kung saan mas marami ang economic activities ng Pilipinas na itala lamang ang 5% unemployment rate. Higit pang bumaba ito sa 4.4% noong November 2025 hanggang December. Yung dagdag ng unemployed, 695,000. Maybe because of the season din, kasi December, of course, there are lots of available jobs sa ating mga labor force. Kaakibat naman ito ang pagbaba ng employment rate sa 94.2% o katumbas ng 47.34 milyong Pilipino ang may trabaho mula sa 95.6% noong December 2025. Gayun din ang pagtaas ng underemployment rate sa 13.2% mula sa 8% noong December. Ayon kay ASEC del Prado, ito ang panahon na maraming Pilipino ang naghahanap ng trabaho ngunit walang available na trabaho. Siguro napagod nagtrabaho noong December and naniniwalang walang available na trabaho. So again, discouraged workers, may dagdag tayong 178,000. And yung mga naghahanap naman ng trabaho pero walang nahanap na trabaho pero sabi nila available silang magtrabaho, 166,000 yung nadagdag. On year-on-year basis, ayon sa PSA, nagmula sa mga sektor ng agriculture and forestry, wholesale and retail trade, partikular ang repair of motor vehicles and motorcycles, fishing and aquaculture, financial and insurance activity, real estate activities ang may malaking pagbaba sa mga Pilipinong walang trabaho. Habang on month-on-month basis, nagmula ang pinakamalaking pagbaba ng employed person ang sektor ng agriculture and forestry, wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles, construction, education at accommodation, food and service activities. Para sa Euro TV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.